'no? Kasunod nito, alam niyo naman po kung ilan ang kaso nitong si Pastor Kibuloy. Dalawa po, 'di ba mga kababayan? Yung isa sa Davao at yung isa sa Pasig. Madami naman pong nagsasabi na hinihiling nga po 'no, nung biktima di umano ni Pastor Kibuloy na yung sa Davao, sana ilipat na lang dito sa Pasig, mga bossing. Ano po ang dahilan niya? Kasi meron ng talagang mga humahunting, meron na daw talagang nagbabanta sa buhay nung bata, mga bossing. So ngayon, oh, ngayon mga kababayan, posible kayang mag-rant yung gano'n, na ilipat. Base po doon sa mga natanungan natin, base din po doon sa mga komento ng mga ibang mga lawyer, mga kababayan, maaari po pala talaga na mailipat yung from Davao na kaso na may piyansa papunta doon sa Pasig, mga bossing. Kasi kung ganyan, unang-una, titignan, totoo ba na talagang delikado ang buhay nitong bata na 'to kung sa Davao i-hearing 'yan? Alam naman po natin mga kababayan kung sino po ang maiimpluwensiya diyaan sa Davao. Ano, kumbaga may home court advantage, ayan. So, posible na na ilipat na lang lahat sa Pasig. Unang-una, ang sabi pa po ni Pastor Kibuloy nun, "Ito, iisang kaso lang 'to, pinaghiwalay pa nila, pinagdalawa pa nila, iisang kaso lang ito." Gano'n. O 'yan, nasunod na naman ang kanilang hiling, posible na mangyari yung kanilang hiling pala, na maging isa na lang sa Pasig. Usapan ng Pasig, mga boss. Usapang Pasig. Nung isang linggo, mga kababayan, alam naman po natin 'no, na lumabas na 'no, yung warrant of arrest ni Kibuloy para dun sa Pasig. Yung Pasig po kasi ang mabigat, eh. Yun talaga ang nakikita ko kung bakit simula sa Senado hanggang sa hanggang sa lumabas yung sa Davao, hindi nagpakita si Pastor Kibuloy at hindi man lang nagbayad ng bail, 'no? Kasi po ang nakikita nila at ramdam nila na kapagka sila ay sumuko do sa unang inilabas na warrant of arrest 'no, ng Senado, yari sila. Aabot sa mga panahon na kumbaga hawak si Kibuloy ng otoridad hanggang lumabas itong sa Pasig, mga boss. Dahil yung sa Pasig kapag po hawak na siya ng, otoridad, wala pong bail yan, mga bossing. Talagang ang mangyayari po diyan habang hini-hearing o habang dinidinig po yung kanyang kaso, mga kababayan, sa OBLO po yan. Malamang sa OBLO ng ano yan, Pasig City, mga boss. Good morning po, sabi ni Sir Munting Tinig. Ayan, nandito po napadaan yung isang magiting na vlogger din po, no? Suportahan niyo po ang kanyang channel. Sabi ni Ma'am Chris po, hello sis. Nagbati pa. Cheryl Santa Maria, ayan, nagagalit na naman sa inyo si Cheryl Santa Maria. Paano 524 viewers daw tayo tapos 82 lang daw ang likes? Salamat Cheryl sa pag-post nyo. I-like nyo lang po mga kababayan. Nandyan po sa bandang ilalim yung like button para kahit papaano mas i-share ni YouTube yung ating mga content na ginagawa o ating mga live stream po, mga kababayan. Okay? So ngayon, eto na nga po, lumabas na din yung Pasig. Kaya po talagang miski po yung isang kaso niya doon sa Davao, mga bossing, hindi niya binayaran yung bail. Bakit po? Kasi aabutan siya ng panahon, eh. Aabutan siya ng panahon na etong Pasig lumabas, mga bossing, 'di ba? Aabutan siya ng panahon. Biruin mo 'pag nag-bail siya dun sa Pasig, hindi naman puwedeng hindi sabihin ng Pasig, police na, nandito si Kibuloy, habang siya ay hinahanap ng Senado. Siyempre nandoon yung ipapasa na siya sa Senado. Sa Senado medyo matatagalan siya, aabot na 'tong sa Pasig. Ayan. So ngayon mga bossing, 'no? Ayan mga bossing, yung idol ni Andre
yung idol ni Andre na uto-uto, mga boss, ay nagtatago na po, 'no? Dahil pinapahanap na po, umabot na po sa Davao yung kaso niya sa Pasig, mga bossing, para i-serve yung warrant of arrest. Eh, siyempre kibuloy 'yan, eh, makapal ang mukha niyan. Hindi lalabas 'yan ano, mga kababayan. Lagi pa niyang sinasabi, oh, eh, ano, "Anak ako ng Diyos." Oh, biruin niyo 'yun, mga kababayan, yung anak ng Diyos, eh, nagtatago hanggang ngayon. Boss Red, magandang, umaga sa iyo. Sir Raygo Adventure, magandang umaga sa iyo. Oh, biruin mo pakalat sa buong, hindi lang buong Pilipinas, Estados Unidos, o sabihin mo ng buong mundo, pakalat sa buong mundo, appointed son of God, pugante. 'Di ba siya nahihiya dun sa mga miyembro niya na yun? Biruin mo yung mga miyembro niya, mga kababayan, 'no, um, gustong matuto, gustong mailapit yung kanilang kaluluwa sa Diyos Ama. Pero etong mga kumbaga kaso niya na sinasabing ng argabyado siya nung mga bata, ayaw niyang sagutin. Sabi ni, "Paano ko ba naman nababasahin itong pangalan mo, eh, ano ba, paano ba pagbasahin niya?" Oh, Songxing, Xiangxiang, parang Inday Sara Duterte. First time kong makanood ng live. Oh, gano'n lang po 'yun, mga kababayan. Talagang tago to the max na itong si Kibuloy dahil yung kasong Pasig po, mga kababayan, dinala na do'n sa Davao, 'no? Hinagilap na si Kibuloy doon sa kanyang mga bahay para i-serve yung warrant of arrest niya. So, talagang hindi po ano, lilitaw, talagang hindi po haharap, mga kababayan, 'no? Talagang hindi, sabi ni Papa J, "Pro Marcos ako, pero nakakatamad tumambay sa live mo. Buti pa dun kay Derek Aliw." Oh, ang gagawin, eh, di tamad ka pala, di tatanggalin ka na namin, ganun lang. Madali kaming kausap, oh, delete ban user, oh. Oh, di tinanggal na natin, mga kababayan, kaysa naman na ano siya, 'di ba? Nagbo-boring siya dito sa live natin, eh, di tanggal. Gano'n lang naman kadali 'yun. Boss Mark, nasa US ka ba? Malapit lang po sa US, mga kababayan. So ngayon, sa madaling salita, mga kababayan, pugante pa din itong si Pastor Kibuloy at walang balak, 'no, humarap at walang balak ipaliwanag. Ang titigas ng mukha nila, sinasabi nila, oh, eh, dito kami yung kaso namin sa Estados Unidos, inaantay lang namin yung Amerika. Kasi nila. Yung pala sila po ang nagpo-postpone, mga kababayan. Oh, si Andre tanggalin na din natin. Si Andre wala naman din ibang sinasabi 'to. Andre, paalam. Pagtatanggalin na, dati hindi ko tinatanggal, eh, kaso yung iba nonsense, eh. Okey sa akin, mga boss, yung tipo bang ano, tipong nagkokomento sila tapos sasagutin natin kahit against yung sinasabi nila. Pero yung mga nonsense, wala, eh. Sabi ko, na-realize ko dapat palang tinatanggal din yung mga 'yan dahil paulit-ulit lang at sagutin mo tapos iba naman din ang i-aano, 'di po ba? So dumako tayo, kawawa naman po, Boss Mark, bored daw sila, eh, na-bored, eh, 'di tinanggal na natin.